And guys, good morning po sa ating lahat. Time check 6:30 AM in the morning. So maaga po ako dito sa Krame. Puproceed po ako dito sa ating one-stop shop kasi may naging issue ako sa aking LTAP. So renewal. Ang kwento po kasi nito guys, nag-renew po ako ng LTAP last month. So nag-take po ako ng neuro, nag-take po ako ng drug test, submit ko po yung mga requirements. Then okay naman na, na-renew naman na, kaya nga ako na-issuehan na ng LTAP card. At yung LTAP card dun sa aking system before na migrate ko na, okay naman na, dun na-upload na yung aking result ng neuro dun at yung drug test. So okay na, so na-renew na. So nandun na yung expiration nakalagay, kasi ang ginawa kong undertaking ay 5 years. So 5 years from now, so dun nakalagay na doon yung expiration. Then all of a sudden guys, ang nangyari, before kasi nakakalagin ako sa portal, sa web, sa browser. So tinatype ko lang yung link ng ating APO. At naglalagin ako doon using doon sa account ko, online account ko. So nakakalagin ako doon sa ating browser. Then all of a sudden, siguro after 3 weeks, nagtry ulit ako mag-login just to verify kung may download ako mga form doon. So hindi na ako makalagin. Ang nangyari, nakalagay na dun sa baba na mag-download ako ng apps. Pupunta daw ako sa egov.ph at mag-download daw ako ng i-download ko daw yung apps na yon. At hanapin ko yung pagka-download ng egov.ph na yon, magre-register ako. Then mayroon doon na under ng egov.ph, mayroon doon na PNP. Under ng PNP nandun yung ating APO. So sinunod ko po yon. Nag-register po ako. Then nalagin ko po yung aking account doon. Pero pag login ko ng aking account, ang nakalagay na po doon guys, expired na daw po yung aking LTAP. Ayan, so nagulat po ako bakit naging expired na. So nandito naman yung mga proof, nandito naman yung mga ebidensya, na-releasean nga ako ng LTAP card. Kaya yun yung paratandaan na na-renew ko na successfully. So nag-expired na po. So ito po yung aking pupuntahan ngayon dito, idudulog ko po ito. Bakit po ganun ang nangyari? So ikukwento ko po sa inyo mamaya para pag nangyari po sa inyo ito, at least alam nyo na, may idea na kayo kung paano po i-resolve. Ayan, so maaga ako kasi ganito po ang sistema ko pag pupunta po ako dito sa Krame, sa one stop shop. Inagaan ko po talaga para hindi ko maabutan yung mahabang pila. Ayan, so antayin po natin mag alas 8. So yan guys, antayin nyo po at ituturo ko po sa inyo yung guide kung paano po ma-resolve to. Sana po ma-resolve po natin. Nakakagulat eh. Ayan. Okay guys, paalis na po ako ng Krame. Galing ako ng so ikwento lang po natin yung update, yung nangyari dun sa loob, kung paano ko po na-resolve yung aking account. Ayan, sa mga hindi po makalagin, or yung mga dating nakakalagin pero biglang hindi makalagin na ngayon. So ito po yung kasagutan guys. So pumunta po ako sa loob, dumiretso po ako sa IT section. So sa IT section, so nag-explain po ako doon sa IT na ganun nga po yung nangyari, na mayroong naglagin ako doon sa browser using doon sa link ng ating APO na nandito po naka-flash yung HTTPS EPO yung .csg.org. So sa browser po yun guys, sa browser. So hindi nga ako makalagin, then nag-try po ako dun sa kasi may instruction po dun sa baba na magla-login ka daw po sa egov.ph na application. So yun nga po, na-try ko, nag-login ako successfully. Yun nga, nag-reflect expired. So nung nagpunta ako dun sa IT section dito sa ating one stop shop guys, so kinuha lang po yung aking login name, yung aking contact number. So nilagin niya, may ginawa lang po siya. So in the bottom line, ang conclusion po na ginawa nila, talagang magpo-proceed ka po sa IT section kasi may ginalaw po kasi sila dahil nga nangyari ngayon na lahat po ng mga, kaya hindi na tayo makalagin, yung mga previous na nakakalagin kasi nag-reset po sila ng password. So may nakapost na po sa kanilang default password na gagamitin.
Pero kahit malaman natin yung default password na yun, kailangan pa rin natin mag-proceed sa IT section kasi alam naman natin na yung login natin sa portal doon sa browser, mayroon po siyang authenticator. So nireset po nila lahat ng mga password para sa ganun ay ma-generate mo. Kasi kung matatandaan nyo, yung authenticator, yung first time login mo, yung first time installation ng authenticator, yung first time login mo dun sa bagong system natin. So magpa-prompt po siya ng authenticator sa QR code. I-scan po natin siya para ma-register po yung account natin. Ayan, so ganun po yung nangyari. So may ginalaw po yung IT dun sa IT section. Nag-reset po yung aking account at pina-scan po ulit ako dun sa authenticator. So pina-scan ulit ako dun sa authenticator at ginamit ko po yung default password nila. Mayroon po silang default password na binibigay. So yun po yung ginaan nung pagka-scan ko po yung authenticator, in-encode ko po yung default password. So nagpa-assist po ako sa third floor, yung online na assistant po nila dito sa one-stop shop. So yun po yung ginawa namin, nag-scan po ng QR code at in-encode po namin yung default password na binigay po ng IPO. Dito po sa mismong one-stop shop makukuha, makikita. Ay ipopost ko rin po dito yung default password nila. Kaya lang, problema nga, hindi mo rin maaayos yun kahit alam mo yung default password. Required ka pong pumunta sa IT section. Ayan, medyo marikot po, matrabaho. Yun po yung nagiging problema natin. Kasi ako nga mismo, IT ako pero hindi ko na-resolve. Kasi nga may ginalaw po sa kanila, sa system po nila mismo. Ayan, so yung nagtatanong naman, yung egov.ph na application, oo, nakaka-login ka doon, nakaka-login ka. Pero katulad sa akin, may nangyari pong gano'n na mali po yung information na nakalagay po doon sa egov.ph na apps na yon. So expired po yung LTAP ko, pero nung nakalagin po ako sa portal na login namin dito kanina, okay naman, hindi naman po na-expired yung aking LTAP. Yung kung ano yung kakarinyo ko po yung LTAP ko, kung ano yung nakalagay po doon expiration niya, okay naman, nandun naman sa portal. So ibig sabihin, yung portal saka yung egov.ph na sinasabi po nila na application, hindi po tugma yung information na nakalagay doon. So nakakalito po. So saka ang problema po doon sa egov.ph na application, hindi ka po pwedeng mag-upload ng mga application. Kumbaga parang ano lang siya, viewing lang siya. Ano lang siya para makita mo lang information pero wala kang magagalaw sa kanya. Ayan, kumbaga read only lang siya, nakikita mo lang mga information. So kailangan pa rin natin pumunta dun sa portal using dun sa browser at na may authenticator. Kasi yung po yung nagagalaw natin na pwede po tayo mag-submit doon ng ating mga requirements. So yan po yung nangyari na ano dito. So na-resolve ko na po using default password at hindi ko pa po binago. Sabi naman nung nag-assist sa akin, pwede nang hindi baguhin default password or pwede naman baguhin. Nandun naman yung change password natin sa ating portal. So medyo marikot po guys, marikot po yung yung ating ngayon online system. Sana po maging stable po yan soon. Maayos po sana nila yan, hopefully, kasi mahirap po. Sir, thank you po. Ayan, mahirap po kasi lalo na sa akin, alam naman natin, tayo naman lahat nagkatrabaho. So asikasuhin mo, magpa-file ka ng leave para lang asikasuhin. Kasi katulad sa akin, wala naman akong ginagalaw na mali dun sa online account ko. Pero bakit ganun ang nangyari? So nag-reset po sila, nadamay po lahat ng mga user sa database nila. So yan ang bottom line. Buti na lang sa akin na sinabay ko kasi nag-process ako, nag-apply ako ng PTC4 ngayon. Kaya okay lang, hindi nasayang yung araw ko. Pero ang problema kung yun nang larantahin mo, wala naman ikaw ginalaw na mali. Pero so mahirap. So yun po yung nagiging solution guys. Yung mga hindi po makalagin at yung mga katulad na nangyari sa scenario ko na na-expired po, nag-login ako sa egov.ph, nag-successful login naman pero mali naman pala information na nakita ko doon. So kinabahan pa nga ako dahil expired na po yung LTAP ko. Akala ko baka mamaya may mag-search, sabihin nila expired na yung LTAP ko. So hindi pala tugma yung egov.ph na yan sa apps dun sa portal. So magkaiba po pala sila. So ang ino-honor in the bottom line, ang tips ko po sa inyo, ang ino-honor po talaga nila yung portal, yung ayan, dito po naka-post yung HTTPS, hindi ko lang po kabisado yung link, pero ito po naka-post. Ito po yung legit na may na portal na may authenticator.
Ayan, so yung yan po yung information na legit po guys, para hindi po kayo malito. At yung mga, ang suggestion ko, ang advice ko sa mga hindi po makalagin, ayan, madali lang naman po gawin yan. Madali pong gawin ng IT section yan dito sa one stop shop, or kaya sa lugar man kayo, pumunta kayo sa RS CU3 o dun sa ano nyo. Kaya lang ang problema nga, madali lang nila galawin yan. Ang problema nga yung oras mo naman na pagpunta at pagkasikaso. Yan ang nagiging problema natin, kasi hindi naman tayo marami, kumbaga busy tayo dahil nga tayo ay nagtatrabaho din. Yan ang nagiging problema natin. Sana ano lang, ipag-pray natin, sana maging stable po yung system ng ating EPO, na hindi tayo nabubulilyaso ng ganyan. Kasi sa vlog po natin, marami rin nagtatanong sa akin, access denied daw po sila, hindi daw po sila makalagin. Kasi ang problema pa minsan, yung authenticator po kasi, yung first time login mo, kailangan po magawa mo po yung tamang process na pag-scan po dun sa ating authenticator, or else diyan ka mo nakaka-problema. So marikot, lalo na ako nga mismo IT, hindi medyo ano, yun nga, hindi ko, kumbaga hindi ko pa na-resolve dun sa problema. Ang makaka-resolve lang pala yung IT section dito sa one stop shop, kasi sa kanila po yung system mismo, nasa kanila po yung database, madali lang po galawin. Ayan. Okay guys, thank you very much. Sana nakatulong po itong konting tips po natin.